Masayang araw, mga ka-PL! May kumakalat po ngayon na video sa social media na mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ang nag-leak, mga kababayan. May tungkol po ito kay Trillanes. Maaaring ito po ang dahilan ni Trillanes kaya bakit hanggang ngayon galit na galit itong si Triniling, mga ka-PL, sa dating Pangulong Duterte. Ando na yung dinadamay niya na yung mga anak, si Inday, si Pulong, si Baste. Nakikialam sa war on drugs, nanghihimasok sa di umano'y EJK, kuno, ha? Marami siyang alam, umarap pa sa kamera. Wala naman palang dalang ebidensya. Kwentong barbero lang ang ang dala, mga kababayan. Wala man lamang dalang mga, eto patuloy na merong nategi sa war on drugs, at totoo yung EJK. Walang ganon, mga kababayan. Nasabihan tuloy siya ng dating Pangulo dito sa video panonoorin po natin na tao na yan. Salbahe ba yan? Hambog at saka ambisyoso. Eto panoorin po natin, pero bago ko lamang po simulan, makikisuyo po sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman, at click na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Mga kababayan, lilinawin ko lamang po ito po'y balik tanaw na video. Okay? Balik tanaw man siya, pero ngayon pa lamang po natin malalaman ang maaaring dahilan ni Trillanes kung bakit siya galit na galit nga sa dating Pangulong Duterte. Okay? Eto na. Panoorin na po natin. Babalik po itong ating kwentuhan with the President. Sir, a lot of people are asking, ano raw ho ba talaga, bakit ganun na lamang kagalit po ni Senador Antonio Trillanes sa iyo at sa iyong pamilya? What happened? Hindi po kasi alam ng mga kababayan ho natin na sarili biglang nagngangaw. Akala mo natin gusto niya ang balita noon, gusto niya maging vice-presidente mo, hindi po natuloy yun. Tapos after that talagang sunod-sunod na yung banat hanggang ngayon, damay na yung mga anak mo dahil sa... was there something na happened? Si Trillanes, salbahe na tao. Salbahe talaga to. He takes it personal kasi believe masyado sa sarili. One night before the election, tumawag siya. Hindi ko ito kilala to. Ayaw ko magipakita dito sa mga ganitong klaseng tao na magpahambog na muti-muti na talawan pala. Pagka ganun ka, magpakamatay ka sa prinsipyo mo, sus. Tapos ito siya, gusto niya akong kosa, pumunta ako sa Lindel. Ito yung picture, the only picture that I have with him. Kinausap niya ako na gusto niya mag-vice-presidente sa akin. Sabi ko, ayaw ko. Ano ho ang naging reaction niya, sir, nung tinanggihan niyo na makatandem niyo siya sa vice-presidente? He's a very wily person. Wala, parang sabi ko, hindi ako tatakbo. Pero hindi ko lang masabi na ikaw, klaseng tao, maging vice ko. Alam mo, pagkatapos ng inauguration ko, hindi pa ako nakababa dyan na may putok na ng baril. Pareho kami ni Aquino. Mahulog na ako. It's very dangerous, ambitious kasi. Kaya gusto ka agad vice-presidente. Gusto ito mag-presidente. Hoy, Pilipino, gumising kayo sa mga ito. Ayan, hoy, Pilipino. Gumising daw po kayo, sabi ng dating Pangulong Duterte. Isigaw natin yan, mga kababayan, sa mga taga-Caloocan. Oy, mga taga-Caloocan. Gumising daw po kayo. Sabi ng dating Pangulong Duterte, baka mabudol.
baka mamaya magsisi kayo o maghunos dili. Ha? Tandaan ninyo, malapit na ang halalan. O baka ngayon pa lang, nagpapasikat na yung tao na yan. Pero, nasa inyo pa rin po ang desisyon. Kami, hindi naman taga-Caloocan, hindi naman kami magsasuffer kung ano man ang magawa niya na hindi maganda. Kung lang, o, di ba? Mga kababayan, o di, natawag siyang salbahe, alam mo niya si Trillanes, sabi ni tatay, salbahe man yan, ambisyoso, o di ba? Lumapit daw, bago mag-eleksyon, mga kababayan, bago nakapag-desisyon si Tatay Digong na tumakbo sa pagka-presidente, lumapit. Mayor pa sa nun. Mayor, baka naman pwedeng ako na gawin mong Vice President mo. Ambisyoso nga, mga kababayan. At hindi lang pagiging Vice President pala ang gusto nitong mamang ito. Gusto pa pala nito maging presidente. Aba, teka. Dati kang senador, bumaba ka nga. Kasi noong nakaraang halalan tumakbo kang senador, hindi ka man lang nangamoy. Sa pagka-mayor kaya, mangangamoy ka kaya sa Caloocan. Sa bagay, ang mga taga-Caloocan na po, mga kababayan, ang maaaring humusga dito kay Trillanes. O at least, mga kababayan, although matagal na po itong video ito, pero maliwanag po na isiniwalat. Ayan, tagal na panahon na ho yan, presidente pa ho siya yan eh. At least nalaman po natin na maaaring ito nga ang dahilan. Kaya hanggang ngayon, hindi pa naka-move on. Si Trilileng. At hanggang ngayon, galit na galit pa kay Tatay Digong. Kung gusto mo maging Vice President, Mr. Trillanes, tumakbo ka na lang. Huwag ka nang kakapit toko sa isang politiko rin na pakikinabangan mo lang. O tama man yung sinabi ni Tatay Digong, mga kababayan, na kung sakaling siya ang naging vice presidente ni Tatay Digong nung tumatakbo siya sa pagka-presidente, maaaring pagkatapos pa lamang ng kanyang inaugurasyon, yung binanata na. At instant, presidente na siya. Di ba? Kasi nga, ambisyoso, siyempre. Ganyan po ang taong ambisyoso. Lahat po gagawin. Di baling makapanira lamang sa kapwa-tao nila. No? Mahilig manira kasi nga ambisyoso. Ganon. Gusto ko makuha ito. Gusto ko yung kanya akin. Ganon. Gusto ko ako lang ang meron nito, dapat wala siya. Gagawin yan, maninira, mga kababayan, maraming taong ganyan. Kahit sa vlogger, meron yan eh. Di ba, mga kababayan? Ayan, nasabihan ka tuloy. Nasalbahe. At least ngayon, nalaman na natin, mga kababayan. Okay? So, hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Nag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.